Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Lerma. Ako po ay tubong Bicol. Ang asawa ko po ay si Jobert, tubong Aklan. Nagkakilala po kami sa trabaho sa isang pabrika ng mga plasticware sa Valenzuela. Ang aking kwento ay nangyari noong taong 2009. 20 anyos lang po ako noon. Narito po ang aking kwento at karanasan na nakakita ako ng aswang na ang tawag nila ay wakwak. Isang taon na kami nagsasama ni Jobert pero napagkasunduan namin na huwag muna magkaroon. Isang gabi, kakain kami, biglang tumawag ang ina ni Jobert at ibinanggit na kailangan namin umuwi dahil mag-birthday ang tatay ko at nagre-request na lahat silang magkakapatid ay umuwi dahil 60 years old na ito. 5 araw pa yon bago ang birthday ng ama niya. Okay, sige nay, mag-file na po kami ng leave sa trabaho, sagot ni Jobert. Matapos ang usapan nila, kinausap ako ni Jobert. Paano yan mahal? Kailangan daw nating umuwi. Gamitin na muna natin yung kahit kalahati ng inipo natin. Okay, sige mahal. Maganda nga yun para makapagbakasyon din ako sa inyo at makilala silang personal. Nag-request na kami ng leave ng araw din yun, 1 linggong bakasyon. Kinabukasan, bumiyahe na kami ni Jobert pauwi sa kanila. Nag-eroplano na lang kami, Miss A, para madali ang biyahe at masulit ang araw ng bakasyon. 2:00 ng hapon kami nakarating sa bahay nila. Ang ganda mo naman pala, Iha, kaya nagustuhan ka ng anak ko. Bati ng ina ni Jobert sa akin. Salamat po. Kumusta po kayo? Ang sagot ko po at nagmano na rin po sa kanila. Hi ate, ako nga pala si Rina, kapatid ni Kuya Jobert. Ako ang bunso. Pakilala naman ni Rina sa akin. Halik kayo at nakumain na. Yaya naman ng ate ni Jobert na si Jackie. Habang kumakain kami, nagsalita si Rina. Kuya, ingatan mo si ate Lerma ha, dahil ilang bakasyonista na dito ang nawawala. Bigla at matatagpuan na lang na patay na, parak ang katawan. Marami nagsasabi na wakwak daw ang may gawa. Tumigil ka nga Rina, sabay ni Jackie. Pinatakot mo pa si Lerma. Totoo ba yun mama? Tanong mo ni Jobert. Sabi nila, wakwak daw may gawa nun. Ang iba naman, baka daw yung mga sindikato na nangunguha ng laman loob at pinibenta, sagot ni Nanay Linda. Ang nakakapagtaka nga lang, bakit ang ibang biktima ay mga dayuhan na nakapangasawa ng taga-rito, sagot ni Tatay Lando. Nagtinginan kami ni Jobert at ako naman ay nag-aalala at natakot sa kwento nila. Kuya, alam ba ni Lorna na nag-asawa ka na? Inaantay ka pa naman nun. Ay, Diyos ko na bata ka. Napakadaldal mo talaga. Matagal lang hiwalay si kuya mo at Lorna, sabat ni Nanay Linda. Nagpapahinga kami ni Jobert sa kwarto na magkwento siya tungkol kay Lorna. Kababata ko si Lorna. Sabay kaming lumaki at nag-aral dito. Nang magdalaga at binata na kami, niligawan ko siya at naging kami. Masaya ang naging relasyon namin hanggang sa magkolehiyo kami. Ang problema lang namin ay ang pamilya na dahil ayaw nila sa pamilya ko. Pero hindi naman inintindi yun. Basta masaya kami. Ngunit isang araw, nagbago bigla ang ugali ni Lorna. Maliit na bagay pinapalaki niya, kaya panay away batik na kami. Hanggang sa isang araw, nahuli ko siya na may kasamang ibang lalaki at parang wala lang sa kanya na nahuli ko siya.
siya. Ngunit isang hapon, sumugod sa bahay ang kuya at tatay niya na sinasabi na panagutan ko daw ang pinagbubuntis ni Lorna. Sagot ko sa kanila na paano ko mabubuntis si Lorna? Wala ngang nangyayari sa amin. Hindi pumayag ang mga magulang ko. At wala silang nagawa. Mula noon, halos araw-araw ko na nakikita si Lorna na laging kasama ang lalaking nakita ko nang mahuli ko siya. Mga 2 linggo lang ang lumipas. Natagpuan na lang ang lalaki na patay sa tabi ng kotse niya. Butas ang dibdib at warak ang tiyan. Ang sabi sa investigasyon, malamang na pagtripan o baka may lihim na kaaway. Pero sabi naman ng mga tao, parang isang mabangis daw na hayop ang may gawa. Pumunta ako ng Manila para magtrabaho at mula noon, wala na kami koneksyon ni Lorna. Isang gabi, nagising ako nang makaramdam ako ng sobrang init. Pagtingin ko naman kay Joby, halos nakatalukbong naman siya ng puno. Lumayo ako at lumabas ng kwarto. Kumuha ako ng isang baso ng lamig na tubig at bumalik sa kwarto. Hinawi ko ang kortina ng bintana at pinuksan ko ng bahagya ang bintana. Umupo muna ako sa may gilid ng kama at nanood muna ako ng mga short video sa YouTube. Mga ilang minuto pa, nakarinig ako ng isang huni ng ibon na parang uwak at bigla-bigla na lang na humangin. Lumayo ako at isasara ko sana ang bintana. Biglang may narinig ako na boses na parang paos at tinatawag ang pangalan ni Jobert. Lumapit ako sa may bintana at sumilip ako. Nang biglang walang ano-ano, may sumilip sa bintana na mukhang matanda ang itsura at ang buhok ay makapal na parang nagtatayuan. Napasigaw ako na ikinagulat ni Jobert at biglang nagising. Ano ba yun? Ba't sumigaw ka naman? Jobert, may nakita akong matandang babae na sumilip sa bintana. Takot na sabi ko sa kanya. Tumayo si Jobert at binuksan ang bintana at sumilip. At doon niya nakita ang isang babae na nakalutang sa hangin na may malaking pakpak. Nagulat si Jobert as isinara niya ang bintana. Patakbo siyang lumabas ng kwarto na sinundan ko naman. Pumunta siya sa kusina at kinuha niya ang itak. Napalabas din ng kwarto sina nanay at tatay. Ano ba yon? At bakit nagkakagulo kayo dyan? May aswang, tatay, sagot ni Jobert. Patakbong lumabas ng bahay si Jobert at sumunod naman si tatay. Tangina mong wakwak ka, lumapit ka dito at papatayin kita. Hinanap ni Jobert at tatay ang wakwak at nakita nila itong lumipad papunta ng likod bahay, papunta ng kakahuyan. Hindi na ito nahabol ni tatay at Jobert. Totoo pala, tatay, ang wakwak at andito sa atin. Pero bakit pinuntahan tayo dito? Si Lerma ang pinuntahan niya dito dahil alam niya na bago at tayuhan siya dito. Sagot ni Nanay Linda. Kailangan ng mahuli ang aswang na yan para hindi na makapagbiktima. Galit na sabi ni Tatay Lando. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, dumating ang tiyahin ni Jobert na si Chang Berta. May dala itong mga gagamitin sa pagluluto mamayang hapon dahil kinabukasan na ang kaarawan ni Tatay Lando. Narinig namin itong nagkikwento kay Tatay Lando at sinasabing kagabi daw may nakita na wakwak na dumaan sa likod bahay ng kapitbahay nila.
Sumagot din si Tatay Lando na galing dito kagabi at nakita sa may tapat ng bintana namin ng kwarto ni Jobert. Ano ka mo? Naku, sigurado ako na ang pinupuntahan niya yung asawa ni Jobert. Ang pinagtataka ko lang, bakit mga dayuhan at mga asawa ng lalaki dito sa atin, yung unang biktima niyan, yung mapapangasawa sana ni Dario, na anak ni Aling Lusing, kwento naman ni Chang Berta. Si Kuya Dario at Kuya Andrew, parehong taga Manila yung napangasawa nila. Alam mo ba kuya, yan si Kuya Dario at Andrew, napabalita din na naging syota nila si Ate Lorna. Kaso, hiniwalayan daw nila si Ate Lorna kasi parang laging humihingi ng pera si Ate Lorna. Sabat na naman ni Rina. Ay nakong bata ka, kung ano-ano ang nasasagap mong chismis. Sabat ni Nanay Linda. Pero alam niyo ba na may sabi-sabi na ang nanay daw niya ni Lorna ay aswang. Naku Berta, nagpapaniwala ka din sa mga chismis, sagot ni Tatay Lando. Araw ng kaarawan ni Tatay Lando, umaga pa lang ay abala na ang lahat sa pagluluto at ang iba pang kamag-anakan nila, Jobert, ay nagsisidatingan na rin. Maingay ang lahat at abala sa pagkikwentuhan. Nakaupo ako ng oras na yun sa may beranda ng bahay habang inaayos ko ang mga gagamiting lobo sa pag-aayos ng bahay nang bigla akong napatingin sa di kalayuan. May isang babae na nakatingin sa direksyon ng kinauupuan ko. Tinawag ko si Jobert at itinuro ko ang babae. Kanino ko pa yan nakikita dyan na nakatago? Baka kamag-anak ko din yan. Si Lorna yan. Baka alam na niya na nandito tayo. Ewan ko po Miss A, pero sa sinabing yun ni Jobert ay may iba akong naramdaman. Parang bigla akong kinabahan. Hindi ko namalayan na pinapasok pala ni Jobert sa bahay at nagulat na lang ako nang nasa harapan ko na si Jobert kasama si Lorna. Lerma, siya nga pala si Lorna. Pakilala ni Jobert sa akin. Kumusta ka Lerma? Buti nakauwi kayo ni Jobert. Okay naman ako. Natutuwa nga ako kasi nakauwi din kami ni Jobert sabay ngiti. Pero napansin ko na mga ngiti ni Lorna ay kakaiba at ang mga titig nito. May napansin lang ako sa mga mata nito. Kasi para yung imahe ko sa mata niya ay nakabaliktad. Kahit si Lorna ay nagulat din kaya bigla niya naibaling ang tingin niya sa ibang direksyon. Tinawag kami ni Tatay Lando at inalok ako na tikman ang buko na bagong kuha sa puno. Lerma, tikan mo itong fresh na buko. Oh Lorna, andyan ka pala. Halik kayo at uminom kayo ng sabaw ng buko. Habang umiinom ako ng sabaw ng buko, hindi ko sadyang natabig ang garapon sa lamesa at bumuhos sa lamesa ang laman na asin nito at dahil doon, biglang napatayo si Lorna na nagulat. Naku, sorry, hindi ko sinasadya. Nagulat ako sa hitsura ni Lorna dahil ang talim ng titig nito sa akin. At sinabing, mag-iingat ka kasi. Ramdam ko ang diin ng pagkakasabi nito. Kaya talagang naisip ko na galit ito. Kumuha ako ng walis para walisin ko yung kunting nahulog sa lapag. Doon ko napansin na parang may paso ang paa ni Lorna. Bigla siyang lumayo at nagpaalam. Oh, bakit bigla yatang umalis si Lorna? Tanong ni Jobert. Ewan ko doon. Bigla na lang umalis nang natabig ko ang asin. Hindi umimik si Jobert
pero bigla itong natahimik. Hapon, nag-umpisa na ang kasiyahan. Tuwang-tuwa ang tatay ni Jobert dahil kumpleto silang magkakapatid. Alas 10 ng gabi, tahimik na ang lahat at mga tulog na dahil sa pagod. At ang iba naman ay nalasing. Ako naman at ang bunsong kapatid ni Jobert na si Rina ay gising pa at nanonood ng pelikula sa TV. Nang walang ano-ano, ay may kumalabog sa bubong na ikinagulat namin. Ano yun? Kulat na sabi ni Rina na parang natakot. Napatayo ako at lumapit ako sa may bintana. Ngunit napaatras ako dahil bigla akong nakarinig ng alulong ng aso at huni ng isang ibon. Biglang pinatay ni Rina ang TV at bigla kaming nakarinig na parang matutulis na bagay na gumuguhit sa dingding ng bahay. May aswang, Ate Lerma, banggit ni Rina. Nagulat ako dahil sa tapang na ipinakita ni Rina. Imbis na matakot, kumuha ito ng asin at kinuha ang buntot ng pagi. Binuksan ang pinto, sabay saboy ng asin at iwinasiwas ang hawak na buntot pagi. Hayop ka na, aswang ka. Lumabas ka at ihahagupit ko sa iyo ang buntot pagi na ito. Nang biglang may sumulpot na isang babae na kulubot ang muka. Ang tapang mo din na bata ka. Imbes na matakot si Rina, bigla niya hinampas ang buntot pagi at tinamaan sa braso ang babae na biglang napasigaw sa sakit. Doon nagising si Jobert at biglang napalabas ng kwarto. Lerma, Rina, ano yan? Sino ang sumigaw? Napatakbo sa may pinto si Jobert nang makita niyang hinampas ulit ni Rina ang hawak na buntot pagi. Napalabas na rin si Tatay Lando. Ngunit paglabas nila, bigla na lang lumipad ang aswang papalayo. Napaka-agresibo na ng wakwak na yan. Kailangan mapatay na ang demonyong yan. Galit na sambit ni Tatay Lando. Kinabukasan, nagising sila na nagkakagulo sa may tapat ng bahay nila. Lumabas siya ng kwarto at nabungaran niya si Jobert at Rina na parang takot at nag-aalala ang mga mukha. Ano ba yun? Bakit sila nagkakagulo sa labas? Tanong ko sa dalawa. Yung bahay daw sa may kanto, paghising nila kaninang umaga, lahat daw na alagang baboy at manok ay patay lahat. Diyos ko, sino naman ang may gawa nun? Hindi kaya may koneksyon yun kagabi sa nakita nating aswang? Takot na nasabi ko din. Pagpasok ni Tatay Lando at Nanay Linda, nagkwento na hindi lang pala may nangyari ng ganun dahil sa Karatig baryo nila ay may natagpuan na isang bangkay ng babae na buntis. Las-las daw ang tiyan at dibdib nito. At sinabing hindi pa taga roon ang babae. Habang nagkikwento si Tatay Lando, si Nanay Linda naman at Jackie ay abala sa paglalagay ng mga bawang sa bintana at sa may pintuan. May inabot sa akin si Rina na nakabalot sa pulang tela at sinabing itali sa biwang ko na agad ko naman na itinali. Sinabi naman ni Jackie na kailangan niya ng proteksyon dahil ang pinupunterya ng aswang ay ang mga buntis. Doon niya din nalaman na ang lolo ni Jobert ay isang antingero na ipinasa naman kay Tatay Lando. At sa ngayon, ang tinuturuan niya ay si Rina. Kaya pala ng gabing yun ay gano'n na lang ang tapang ni Rina na sagupain ang aswang.
Inutusan din ni Tatay Lando si Jobert na gumawa ng kawayang sibat dahil sigurado daw siya na babalikan ng aswang ito at si Lerma. Ikunento ko na din ang naobserbahan ko kay Lorna noong isang araw. Sinabi ko dito na noong araw na yon na natabig ko ang garapon ng asin ay napatakan nito ang paa ni Lorna at nakita ko yon na umusok, ngunit hindi lang ako nagpahalata na nakita ko yon. Ako din tay, nahalata ko noong isang araw na panay ang tingin niya sa tiyan ni Ate Lerma at araw-araw ko siyang nakikita na dumadaan dito sa may satin. Na dati naman ay hindi niya ginagawa yon. Kwento ni Rina. Alam niyo ba na siya rin ang pinaghihinalaan ni Berta kasi yung namatay doon na dalawang babae, ang mga naging asawa nun ay naging syota ni Lorna. Kaya naisip ko na baka kaya tayo pinuntahan kagabi dahil dating niyang syota si Jobert. Ang pagsang-ayon naman ni Nanay Linda. Natakot ako ng mga sandaling iyon at sinabi ko na lang kay Jobert na sa susunod na lamang kami pumunta ng center para sa check-up. Pero hindi daw pwede dahil isang beses daw sa isang linggo nagkakaroon ng doktor sa center. Kaya napilitan kami na pumunta. Nasinamahan naman kami ni Rina. May kalayuan din ang center at dahil wala namang masakyan, ay nilakad na lamang namin ang papunta ng center. Dahil sa baryo, medyo makahoy ang mga dinadaanan namin. Habang naglalakad kami, ay naramdaman ko na parang may mga matang nakamasid sa amin. At tila ba kumikirot ang tiyan ko. Sinabi ko kay Jobert at Rina yon at sinabing wag lang daw akong maingay. At dahil suot ko naman ang panguta ay hindi naman sa amin makakalapit yan. Nakarating kami sa center pero sobrang dami na nang nakapila. Tanghali na pero hindi pa natatawag ang pangalan ko. Hanggang sa sinabi ng isang babae na magpapahinga muna ang doktor para kumain. Kaya sinabi na rin na kumain na lang din kami at doon kami pumunta sa kapag-anak nila na may tindahan at kantina. Inabot kami ng hapon. Pauwi na kami. Nang mga oras na yun, bigla akong may napansin na parang may sumusunod sa amin. Napatingin ako sa likod namin at doon may nakita akong isang babae na nakatanaw sa amin. At kung hindi ako nagkakamali, parang si Lorna yun. Biglang napatigil si Rina at biglang lumamig ang paligid. Sinabi ni Rina na may sumusunod sa amin. Diretso lang ang lakad at walang lilingon. Sambit nito. Hinawakan ako ni Jobert at binilisan namin ang aming paglalakad. Nang malapit na kami sa bago namin, nakita ko na nakaabang na sa amin si Tatay Lando. Lumingon ako sa likod at nakita ko na naman ang babae. At doon, hindi ako nagkamali na si Lorna nga iyon. Pagdating namin ng bahay, ay tinanong kami ni Nanay Linda na kumusta naman ang check-up. Sinabi naman ni Jobert na okay naman. At nagkwento na rin si Rina na naramdaman niya kanina na may sumusunod sa amin. At naikwento ko na rin na nakita ko na may sumusunod sa amin na babae. At sinabi ko na nakilala ko
na silor na yun. Nang gabing yun, biglang sumakit ang aking tiyan. Pinahiran ako ni Nanay Linda ng langis na para daw mapawi ang sakit. Pero hindi naalis ang sakit at namimilipit na ako sa sakit na nag-aalala na si Jubert. May tinawagan si Jackie. Nakakilala niya na isang tricycle driver para magpahatid kami sa malapit na hospital. Habang inaantay namin ang tricycle, bigla kaming nakarinig ng alulong ng isang aso at huli ng isang ibon. Sumilip si Jubert sa bintana at doon naman dumating ang tricycle. Palabas na kami para sumakay ng tricycle nang biglang may lumipad galing sa bubong at nahagip ako sa kamay. Buti na lang mabilis si Jubert at nahawakan agad ang isang kamay. Kaya nabitawan ako ng aswang. Okay ka lang ba, mahal? Umalik tayo ng bahay, sambit ni Jubert. Pabalik na kami nang marinig ko na sumisigaw si Rina at tumatakbong sumalubong sa amin. Si Tatay Lando, ang tricycle driver naman na pinsan ni Jubert, ay umalalay sa amin. Tumakbo ka lirma sa bahay. Kailangan mapatay na ang aswang na to. May inabot si Tatay Lando kay Jubert na isang sibat na gawa sa kawayan. At si Cardo na pinsan ni Jubert ay may kinuha naman sa tricycle na isang mahabang tubo na kulay pilak na pinatulis ang dulo. Si Rina ay hawak ang buntot ng pagi at si Tatay Lando isang mahabang itak. Malapit na ako sa pinto ng bahay nang biglang may humarang na isang malaking itim na aso. Mapupula ang mata nito habang nakalabas ang matatalim na ngipin at naglalaway. Napaatras ako habang dahan-dahan na lumalapit sa akin ang aso. Walang ano-ano. Biglang lumabas ang aswang na ang tawag nila ay mabilis ang kilos ni Rina at pinagupit niya ito ng buntot pagi. Ngunit hindi niya ito napatamaan. Mula sa likod, lumabas si Jackie at sinabuyan niya ang aso ng asin na bigla itong nagwala at nakita ko na bawat tamaan ng asin ang katawan nito ay nag-aapoy at umuusok. Si Jubert naman ay hinarangan ang wagwag ng sibat. Mabilis ang kilos ng aswang kaya nakalmot ito si Jubert sa braso. Nang susugurin ulit ako ng malaking aso, napaatras ako. Ngunit sumabit ang paa ko sa ugat ng kahoy. Kaya napaluhod ako. Nang akmang sasagpangin na ako ng aso, biglang lumabas si Nanay Linda at buong lakas niya itong hinataw ng hawak niyang mahabang itak na tinamaan sa batok. Kaya bumulagta ito na halos maputol na ang ulo. Itinayo ako ni Nanay Linda at ipinasok sa bahay. Sa labas, kitang-kita ko ang pagwawala ng wakwak. Kaya sumigaw ito at lumipad pataas at bumuelo. Bumulusok ng lipad at ang punterya ay si Jubert. Pero bago niya pa maabot si Jubert, ay inabot na siya ng hagupit ng latigo ni Rina. Kaya inabot nito ang kaliwang pakpak nito na siyang ikinasabit nito sa sanga ng isang kahoy. At nang makita ito ni Jubert, ayun na ang pagkakataon na hinagis niya ang sibat at tinamaan ito sa may tiyan. At si Tatay Lando naman ang
ay tinagal niya ang pakpak. Kaya nahulog ito sa lupa. Sabay isa pang nagupit ng buntot bagay nila na tinampaan ang likod. Kaya nasunog ang pakpak nito. Hayop ang aswang. Tapos na ang paghahasik ng ragim. Pagbabayaran mo lahat ng naging biktima mo. Sigaw ni Rina. Nang akmang tatayo pa ito, ay itinarak naman ni Cardo ang hawak niyang sibat na kulay pilak na tuluyan nitong ikinamatay. Lumayo kayo. Kailangan malaman natin kung sino ang mga aswang na ito. May ibinuho si Tatay Lando sa dalawang aswang. Ilang minuto pa, dahan-dahan na nagbago ang anyo nito. Laking gulat namin nang ang makita namin ay si Lorna at ang kuya nito. Tawagin niyo ang mga kapitbahay. Magsama-sama tayong lusubin ang pamilya ng mga aswang na to. At nang matahimik na ang ating baryo, sambit ni Tatay Lando. Mabilis na lumabas ng bakuran si Cardo at sumigaw. Mga kapitbahay, magsilabas kayo. Tulungan niyo kami. Napatay na namin ang aswang. Sama-sama nating lusubin ang bahay nila. Noon din nagsilabasa ng mga kapitbahay at nagulat sila nang makita nila ang bangkay ni Lorna at kuya nito. Bitbitin nyo ang mga bangkay ng aswang at dadalhin natin sa kanila at labanan pa ang mga natitirang aswang. Sigaw ni Tatay Lando. Nang nasa harapan na kami ng bahay nila Lorna, ang iba ay may mga dalang sulo, itak, at kung anong pwedeng ipamalo sa mga aswang. Iring, Oscar, andito na mga anak nyo. Lumabas kayo dyan at harapin nyo kami. Sigaw ni Tatay Lando. Biglang tumungaw si Oscar at mabilis na nagbago ang anyo. Naging isang malaking lobo ito at sabay alulong ng malakas. Lumabas na rin si Bering na isa namang wakwak at ang isa pa nitong anak na naging mabangis na aso din. Humanda ang mga tao. Biglang sumugod si Oscar at naibalibag nito si Cardo. Ngunit tinamaan ito ng itak ni Tatay Lando. Ang isang anak ito ay sumugod na rin, pero mabilis ang mga tao. May nagsaboy ng asin at meron ding naghagis ng kalamansi. At nang makabuelo si Jupiter, ay itinarak nito ang sibat na dalhin niya sa dibdib nito. Pero hindi na paghandaan ni Jupiter ang biglang lipad ni Bering at nadagot siya ito. Kuya! Sigaw ni Rina. Mabilis na tumakbo si Rina at iwinasiwas ang buntot pagi na inabot nito ang binti ng aswang at pinulutot ito doon. Kaya napaungol ito na biglang bumulusok pababa. Ang malaking lobo naman ay patuloy na nakikipaglaban kay Tatay Lando at sa mga tao. Ang ibang tao naman ay sumunod kay Nanay Linda at Chucky at pinuntahan ang bahay at sinunog nila ito. Lalong naulol ang lobo, kaya mabilis itong sumugod papunta ng bahay. Ngunit naharangan ito ng ibang kalalakihan at tinaga ni Tatay Lando sa binti. Dahilan para mapaluhod ito at yun na ang pagkakataon nito na itarak ang dalang sibat sa dibdib nito. At ang ibang tao naman ay itinarak din sa katawan nito ang dala nilang mga sibat. Kaya tuluyan na itong namatay. Si Jobert naman at Rina ay patuloy na nakikipaglaban sa wakwak.
malakas si Rina. Kaya isang hagupit ng buntot pagi ay naputol ang pakpak nito at doon bumagsak sa lupa. At yun na ang pagkakataon ni Jobert upang itarak nito sa dibdib ang sibat niya. At ang mga may dalang sulo ay sinunog nila ito. Matapos ang pakikipaglaban sa mga aswang, sigawan ang mga tao. Ang iba ay napaiyak. Sa wakas, wala na ang mga aswang at matatahimik na ang baryo natin. Hanggang ngayon, lagi ko pa rin naiisip ang mga nangyayari yun, Miss A. At aking karanasan sa lugar nila Jobert. Sa ngayon, tahimik kami ng aking asawa na namumuhay dito sa Bicol. Minsan, dumadalaw kami sa lugar nila hanggang sa nawala at naging tahimik ang baryo nila Jobert dahil nawala na ang mga aswang. Hanggang dito na lang po, Miss A. Maraming salamat po at God bless you po. Lerma.